Base dito sa latest na lineup ng Hinebra, mukhang meron silang inalis na 2 player bago magsimula itong finals. Maliwanag dito kasi alam natin na si Coach Tim Cone gumagawa talaga yan ng mga adjustments dito sa kanyang roster bago sila maglaro. At mukhang nangyari nga meron silang inalis na 2 players para sabihin na natin siguro na baka bigyan daan yung mga iba pa na kukunin nila sa pamamagitan ng trade. Itong si Paul Garcia at itong si Jason David ay inilagay dito sa sabihin na natin free agent list with rights to salary ng Barangay Hinebra. O kaya nilagay sila dito sa reserve list ng Barangay Hinebra. Technically nandun pa rin sila sa lineup ng Gene Kings pero hindi na sila magiging available dito sa finals at hindi sila gagamitin. Hindi rin naman ito nakagugulat dahil sa ngayon itong dalawang nabanggit na players ay hindi talaga nabibigyan ng playing time masyado dito sa playoffs. Kaya sa tingin ko, kung inyong maaalala itong si Paul Garcia, dati nandito yan sa rotation ng Hinebra, pero nilagay siya doon sa reserve list ng Gene Kings nung kinuha nila si Jody Vance. At itong si Jason David, ganun din ang nangyari. Ginamit nila dito o inilagay nila dito sa reserve list ang nasabing player. Kaya ngayon mukhang magpapatuloy yan dito sa finals at hindi gagamitin itong si David at itong si Paul Garcia. Itong si Jason David medyo may patagal-tagal na ilang conferences na rin yun sa Barangay Hinebra, hindi pa rin nabibigyan masyado ng playing time dahil crowded yung kanilang backcourt. Kaya ito si Paul Garcia, ganun din siguro magiging sitwasyon yan. Of course, alam natin na baka masakali nabigyan sila ng minuto pero sa tingin ko dito sa finals malabo yan. Siguro sa mga elimination games sa Commissioner's Cup, pwedeng mabigyan ng minuto itong si Paul Garcia at itong si Jason David. Pero sa ngayon mukhang malabong mangyari yung sa tingin ng karamihan na paggamit sa dalawang nasabing players ng Hinebra. Magiging maiksi ang rotation ni Coach Tim Cone dito sa finals. Ngayon, pagdating naman dito sa ibang performances ng mga players ng Barangay Hinebra, asahan natin na magiging ready sila sa short rotation na gagamitin ni Coach Tim Cone. Dahil ganyan naman talaga ang ginagamit niya pagdating dito sa finals. At asahan din natin nagagawa yan ng paraan para maging mas malakas yung kanyang lineup dahil mag-iiba ng approach syempre ang TNT kumpara dito sa San Miguel. Alam natin ang ginawa ng Hinebra dito sa San Miguel kasi ang problema sa Beermen, very predictable yung opensa nila. Pero itong TNT, kapag si Ronde Hollis Jefferson ay nandyan, mas marami silang options na pinupuntahan. Ang San Miguel kasi puro low post lang kay Fajardo o kaya yung one-on-one plays ni CJ Perez. Pero dito sa TNT, alam natin nandiyan si Batak, si Calvin Oftana at itong si Ronde. Kaya itong Barangay Hinebra gagawa yan ng adjustment pagdating sa depensa nila. At ang Hinebra marami rin magagamit na players pantapat dito sa mga sabihin na nating tauhan ni Coach Chot Reyes. Kaya sa ngayon, kahit hindi maglaro si Garcia dito si David, sa tingin ko sapat na yung nasa backcourt ngayon ng Barangay Hinebra. Kahit na mahaba yung naging serye nila sa San Miguel, ang haba ng pahinga nila, kaya magiging ready yan para dito sa serye kontra sa TNT Tropang Giga. Kaya ngayon, itong si Paul Garcia at si Jason David, baka magka-playing time yan dito sa Commissioner's Cup. Pero wag na tayong magulat kung sakasakali na sila ay i-trade na rin ng Barangay Hinebra eventually. Dahil tandaan natin yung nangyari dito sa ibang mga rookies ng Barangay Hinebra dati, katulad nila Arvin Tolentino, si Jeric Balanza at si Ken Salado na tinrade lahat. Pero in fairness, ito si Arvin, ang ganda na ng nilalaro dito sa Northport Batanguer. Kaya abangan na lang natin ang mangyayari.